Okay, isang magandang umaga po ang bati ng inyong lingkod. Good morning, good morning, good morning sa atin pong mga tagapakinig, mga kapatiran, mga kaibigan. Nais pong subaybayan ang atin pong mga update at mga ina-upload po ng mga salita ng Diyos, lalo na po sa salita ng hula. Welcome po muli sa atin pong pag-aaral sa umagang ito na atin pong ipapalabas ngayon. At ito po ay inyong subaybayan dahil ito po ay mga salita ng hula at tayo po ay nakapokus sa Revelation chapter 12. Atin pong bubuksan ang Revelation chapter 12 at upang ating pag-aralan at upang ating maunawaan ito. Dahil napakahalaga po lalo na itong aklat ng Apokalipsis 12. No? Yung Revelation 12, napakaganda po yan. No? Kung ating tingnan ito, nakasaad dito, may babae. Ang ibig sabihin po, may iglesia, may babae or iglesia na ramta ng araw na ipinakita po sa hula na may damit siya araw na ang babaeng ito may damit siya araw. Na kung tingnan natin po, ang hula nito ay napakalaga at may dragon. Makita natin may dragon, may damit araw, mayroon din buwan, mayroon ding bituin sa kanyang ulo. Now, bago natin po pag-aaralan ang salitang ito, ang mga salita ng hula, ay atin mo nang hilingin ang guidance po ng Banal na Espiritu. Manalangin po muna tayo. Dakila po naming Ama, ang trono niyo po ay nasa kataas-taasan ng mga langit. Maraming salamat po, O Diyos, sa isang pagkakataon muli na kami po ay makapag-aral ng mga salita ng hula, ng inyong mga salita po na magbibigay sa amin ng kaliwanagan at karunungan, kaalaman, lalo na po na sa inyong tunay na iglesia, na amin po itong maunawaan upang kami po ay makapasok sa totoong iglesia. At aming maunawaan kung paano namin makikilala ito. Dahil ang dragon, magagalit ang dragon sa iglesyang ito. Dahil ang iglesyang ito ay may palatandaan, lalo na po na kanyang iingatan ang inyong kautusan. At may damit araw, may buwan, at may bituin ang iglesyang ito, ang babaeng ito. Salamat po, Diyos. Pagpalain ng mga tagapakinig at ganyan din mga kaibigan, mga kapatiran, pagpalain kaming lahat. Punuin ng karunungan at kaalaman, patawad din sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Tulungan din ang aming paglilingkod at ang guidance ng Banal na Espiritu sumasa amin sa oras na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay mga hula po ito na parang napakahirap po maunawaan kung hindi po natin bubuksan paunti-unti. Dahil ang Biblia po, lalo na ang Revelation, kaya marami po ang ayaw magbukas ng Revelation dahil halos simbolikal ang inilagay po sa Revelation. At kung hindi natin maunawaan ang Revelation, ay isa itong hadlang sa ating pananampalataya na hindi tayo masyadong matatag at hindi tayo masyadong malakas ang ating pagtitiwala sa Diyos dahil ang hula ay itong nagbibigay ng kalakasan at tayo po ay kumbaga mahina sa ating katayuan sa pananampalataya kung ang hula ay hindi natin maunawaan. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, huwag dagdagan, huwag bawasan ng hula, na ang ibig sabihin pag-aaralan ng hula. At pag sinabing revelation naman, revelation sa Tagalog po, kapahayagan, ipinahayag, ipinaliwanag. At dapat po maunawaan dahil hindi man pwedeng ipinaliwanag, ipinahayag na sarado na hindi maunawaan. Kailangan pong maunawaan ang Revelation, lalo na po itong Revelation 12. Now, sa Revelation 12, malinaw po na ang babae pinakita na may damit araw. Ating basahin po ang babae na ito na siya ay may damit araw, no? Kung ating tingnan ang babaeng ito, ang isang babae, ang sabi po dito, ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw. May damit po pala siya araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. So, malinaw po na kinumpleto ito. May araw, may buwan, may bituin.
Now, pupunta muna tayo sa mga kahulugan nito kasi po kailangan maintindihan natin ang mga kahulugan. Dahil kung hindi nyo po maintindihan, napakahirap din po na hindi natin maintindihan ang mga kahulugan nito. Kailangan po na malinaw nating maunawaan ang mga kahulugan. Pag sinabi pong woman, babae, or woman, hindi po women. Pag women, marami pong babae yon. Woman, singular po yon, isa lang. Nag-iisa lang po yan. Na ang kahulugan, church. Oseas 2:19, Isaiah 62:5, 2 Corinthians 12:2, na ang kahulugan po ng salitang woman ay church. At clothed with the sun, bakit po may araw siya? Kung ating tingnan po, bakit araw? Dahil araw nagbibigay liwanag. Ang araw po, siya yung malaking liwanag. Now, kung ating tingnan, ang buwan ay nanghiram lang ng liwanag sa araw. Walang sariling liwanag ang buwan, kundi ang liwanag ng buwan, reflection ng liwanag ng araw. At ang araw po ay nagsisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung liwanag sa sanglibutan. Siya po ang magdadala sa atin ng liwanag ng buhay at lalo na po ng buhay na walang hanggan. And the glory of the gospel dispensation, siya na po ang kaluwalhatian ng mabuting balita, kapanahonan ng mabuting balita. Yan na po ang clothed with the sun. At ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinasulat po yan sa New Testament. So kung ating tingnan po ang New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, nandyan na po ang kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo simula ng kanyang pagkabuhay. Sila po nagpapatutuo. Now, kung tingnan naman natin bakit may buwan, the moon under her feet, yan pong moon. Ito po, makita natin, moon under her feet. Mosaic dispensation with its types and shadows which pass away. At pag sinabing moon, dahil nanghiram lang po siya ng liwanag doon sa araw, ay ang ibig sabihin po ng moon ay may liwanag na siya na kakaunti lang pero hindi sa kanyang sarili. Now, anong ibig po sabihin dito? Tinuro tayo sa Old Testament times, sa Mosaic times, yung mga seremonyas po, mga shadows, mga seremonyas, dispensation nila Moses, na ang ibig sabihin po na si Jesus noon sa panahon nila Moses ay nakahula pa lang, shadow, nakita pa lang nila sa hula, na ang hulang ito parang nakita lang nila sa pananaw na kaunti pa lang sa hula, sa salita, lalo na po ang kanilang mga ginagawa, paghahandog, pero hindi pa ang totoo, hindi pa ang tunay, paghahandog ng mga tupa na hindi pa yun ang totoo, dahil ang totoong handog ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang sa kanila po ay buwan pa lang. Hula pa lang noon, pinapractice nila, kagaya po ng mga tupa na naglalarawan sa totoong ating Panginoong Jesucristo na darating. So, sa Old Testament, hula pa lang po si Jesus. Sa Old Testament, si Jesus ay hula. Sa New Testament, na yan ang katuparan. At sa liwanag sa New Testament, si Jesus po ang may taglay na liwanag. Nung isinilang na po siya sa ating kapanahonan, inirecord ang kanyang buhay sa 4 na libro po, Matthew, Mark, Luke, and John. At ang crown of 12 stars, yung corona po ng mayroong 12 bituin, nagsuggest po siya na ito pala ay sa 12 disciples. Bakit po kaya sa 12 disciples? Ang woman na sinasabing church, 12 disciples, dahil ang itinatag na church ni Jesus nung sa kanyang dispensation, sa kanyang panahon, ang unang mga miyembro ng kanyang iglesia yung 12 disciples. Bakit po doon nagsimula sa panahon niya? Dahil po yung unang mga church, unang mga nakaraang panahon, ang unang church ay nahulog po yun, nabagsak. Mga pinangunahan ng mga Pariseo, ng mga scribe and Pharisee, mga leaders na kagaya po ng mga naglilingkod sa templo na wala na po sa Panginoon sila. Hindi nila tinanggap si Jesus. Mga leaders na hindi na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, doon lang magpasimula po ang hulang ito, itong Revelation 12:1, nung
kung ating tingnan, ang unang member ng Christian dispensation, Kristiyanong panahon nung isinilang si Jesus, ay ang 12 stars and 12 disciples. Una po na naging membro, yan po ang stars sa iglesia. Ang bawat star ay bituin po yan. No? Bawat kaluluwa ay bituin. So, unang bituin ng ating Panginoon, ang 12. Yan ang pinili ng Diyos para po maging kasama niya sa gawain niya. Now, ang woman na ito, sa verse 2, 12 verse 2, ang woman na ito ay pure church. Pure siya. Babae na malinis, babae na pure. Anong damit niya? Araw. Araw dahil po maliwanag na katotohanan. Si Jesus naroon, ang liwanag ng katotohanan naroon, ang salita ng Diyos naroon. Kumpleto, ibig sabihin, kumpleto po ang ating ang iglesyang ito. Now, ang pure church na ito brought forth Christ, the man-child. Kaya dito, sa iglesia, ay pinakita po na ang ating Panginoon sa kanyang kapanahonan, yun, doon isinilang si Jesus Christ na siya po yung may kapangyarihan mag-roll with a rod of iron. Kung baga yung kapangyarihang bakal, ibig sabihin po matatag na kapangyarihan ng ating Panginoon, dala niya. At ang great red dragon, yan po, ang dragon na ito ay nagrepresenta sa Rome. Ang Roma po, ginamit ng ang Rome, kasi nung kapanahonan po ni Jesus, Roma ang nag-under sa panahon ni Jesus, na ang mga pumalo nga kay Jesus, yung mga sundalo na pumunta roon, kung ating tingnan po, yung mga sundalong pumunta at nagpalo sa ating Panginoon habang pinapasa ng cross ay mga Roman soldier. So, yung dragon na galit na sa iglesia ay ang Roma, yung dragon na ginamit po ng kaaway. Kaya yung dragon, si Satan yon at devil, siya yung devil, siya yung old serpent, siya rin yung tinatawag din po na diablo, devil, dragon, at saka old serpent. At ang espiritu ng old serpent na si Satan, si Satan ay ginamit po ang Rome. So, ang Rome po, siya yung nanguna na ang ating Panginoon ay pinahirapan noong kapanahonan, which ruled the world at that time. Kaya sa panahon noon, ang Roma po ang nanguna, kaya ang ating Panginoon ay mga Roman soldiers po ang talagang nagpahirap sa kanyang buhay. Pinalo siya ng kumbaga sa mga palo, mga Romanong sundalo po ang pumalo sa kanya. It is identically to the fourth best of the Daniel 7:7, 19, 23, and 24. Dahil nakahula po siya sa Daniel 7. So, yung Rome na power, yung Roman power, ay naroon na po sa panahon nila Jesus, no? Sa panahon ni Augusto Caesar, ay sila na po ay under ng Rome noon. Kaya yung mga kasundaluhan noon ng Roma ay naroon sa Hudyo dahil ilalim po sa pamamahala ng Rome ang kapanahonan nila ni Jesus noon. Kaya kung ating tingnan ito, Revelation 12:4, the Jews had three classes of rulers. May tatlong ori pala sila ng mga rulers noon, kings, may tatlo sila, may mga hari sila. Kaya kung ating tingnan ang mga Hudyo noon, may hari sila, mayroon silang priest, mayroon silang Sanhedrin, na yan na po ang mga leaders na nangunguna po sa kanilang bansa. Ang priest, yan na po nangunguna sa kanilang simbahan ng mga priest. Ang kings, yan namumuno sa kanila pong buong nasyon, ang mga hari na yan, no? Kaya yung kapanahonan ni Jesus, yun ang panahon ni Herod, King Herod. Now, Rome took away 1/3 of these. The king's stars in BC 37, Rome stood before the woman, the church, ready to devour Christ as soon as he was born. Kaya sa panahon, ginamit naman si Herod. Si Herod po, isang hari, siya yung nag-order na patayin si Jesus at pati yung mga maraming mga anak, maraming mga babies, 2 years old pababa and under, is an attempt to destroy Christ. Kasi po, gusto ni Herod patayin
ang lahat ng mga bata na isinilang noon. Kaya ang alam ni Herod, bata pa yun, hindi niya alam kung ilang taon. Kaya inutos niya na papatayin ang lahat ng mga bata mula 2 years old hanggang pababa. So, kawawa po noon. Ayan po ang hula sa Revelation, no? Na ang batang lalaki ay talagang gustong papatayin na ng kaaway. Revelation 12:5, her child, ang anak niya ng babae. So itong babae po, dalawang kahulugan nito. Tandaan natin na ang babae dalawang kahulugan. Ang isa ay iglesia, ang isa naman po ay si Mary, Mother of Jesus Christ. Now, her child Christ was caught up to God and his throne. Now, itong kanyang anak na babae, na lalaki, si Jesus yon, ay itinaas papunta sa Diyos. Noong AD 31 po, ayan, bumalik na naman siya sa langit, doon sa kanyang trono. Now, sa Revelation 12:6 and 14, ang babae na nagkahulugan po na the woman, pure church, sa hula, fled. Siya po'y tumakas, fled into the wilderness. Doon po sa mga kabundukan, sa mga ilang, pag sinabing wilderness, sa mga wala ng tao. Lugar na mga wala ng tao, ang wilderness po, yan ang lugar na walang tao. At karamihan ng mga lugar na kung saan nagtago ang mga anak ng Diyos ay sa mga kabundukan, sa mga kuweba, sa mga batong lugar na kung saan sila pwedeng magtago, magpahinga, doon sila magpansamantala. Bakit po? Dahil ang iglesia noong kapanahonan ng 1,260 years, yan po ay ang edad, wala na si Jesus dito sa lupa. Dahil si Jesus nabuhay ng hanggang 31 AD lang, nabuhay si Jesus at dahil pinatay siya noong 31 AD, umakyat sa langit. At ito namang 1,260 years, nangyari po ito sa kanyang iglesia sa panahon ng Thyatira noong 538 AD to 1798. So, ilang taon po? 1,260 years from the persecution of Papal Rome. Kaya nung pinersecute ang bayan ng Diyos, lalo na ang mga Sabbath keepers noon, pinersecute sila. Kumbaga, pinag-uusig sila. Ayaw nila na maging Kristiyano, maglingkod. Ayaw din nila na maging Sabbath keeper. Gusto nila na ingatan linggo. Kaya ang nangyari po noon ay sila ay nagtago dahil pinapatay sila. Kaya kung panahon po sa persecution, ang tawag noon ay Dark Ages, kapanahonan ng madilim na kapanahonan, na ang dami pong naging martyr, maraming pinatay. No? Kung ating tingnan sa kanilang kapanahonan, sa panahon po yon ng ika-4 na iglesia, sa Thyatiran period, ay talagang maraming naging mga martyr. Now, ang mga martyr noon, sa record po ng history, umaabot po ng 50 million Christians na sila po yung mga pinatay dahil sa kanilang patutuo, sa kanilang pananampalataya. Kahit po sila pinatay na ipapakita po kasi karamihan na mga pinagtutorture, pinatay, kung susunugin sila sa plaza karamihan, ang iba naman pakain sa leon, doon po sa mga kuweba, gagawin silang parang palaruan sa teatro, parang manunood sila ng sinihan, ilagay po nila sa kanilang pinaka-theater, manunood yung mga tao paano sila kakainin ng mga leon. So, yun po ang nakakatakot nung kapanahonan ng Dark Ages na yon, no? So, at ang Biblia, nawala po noon, inalis sa kanilang sa kanilang mga mata, wala nang makapakinig ng salita ng Diyos, walang nag-aaral. At ito po yung panahon na ang iglesia ay nagtago, ang iba po na nakatakas sa mga kabundukan, pero maraming namatay. No, kawawa, yung namatay naging mga martir. Yung mga nakatakas sa kabundukan, doon na po sila nanirahan sa mga kabundukan. Ilang taon po sila doon? 1,260 years. Ayun po ang pagtago ng iglesia ng Diyos sa mga kabundukan. Tandaan natin Daniel 7, na riyan po ang prophecy ito, Daniel 7:25.
The true faith was preserved by faithful few, but by faithful people. Kaya preserban nila ang kanilang pananampalataya dahil mga tapat sila. Such as the Waldenses, yung mga Waldenses, Huguenots, Albigenses, who live in rugged mountain areas far from population centers. Doon na po sila talaga nagtago sa mga wala na pong lugar. Wala ng tao, walang tao. Ibig sabihin po, in the mountain areas, rugged mountains, mga kabatuhan, mga kuweba, doon po sila, no? Ano po mga Huguenots, Waldensians, Albigenses, so ibig sabihin sila po, kahit anong gagawin nila dahil pag sila'y magsamba, papatayin ka, sa mga Sabbath keeper sila, ayaw naman ng Rome na maging Sabbath keeper. Gusto nila Sunday keeper. So gusto nila Sunday na at wala ng Bible. So sunod na kung anong gusto nila. So ang Biblia po talagang ipinagkait na sa kanila noon. So itong sa Revelation 12:7-10, Satan is the dragon. Kaya ang dragon na ito, si Satanas, excuse me po. Ang dragon na ito here is described as being defeated for the second time by Christ. Natalo naman siya ni Kristo noong kamatayan ni Jesus following his victory over every temptation. So nung ang maraming martyr po noon, kahit na minartyr sila pero doon, hindi nanalo si Satan kasi kahit patayin nila yon, ang katawan lang naman yung pinatay, ang kaluluwa hindi nila madaya, hindi nila matalo. Si Jesus po nanalo sa kamatayan niya. Ganon din itong mga martyrs. Talo si Satan dahil tumayo sila sa kanilang pananampalataya at ang kanilang kaluluwa ay talagang sa Panginoon pa rin. Christ won back the right to represent this world in the heavenly councils. A representation which Satan had stolen from Adam. So, itong magnanakaw na si Satanas, gusto ni Satan makuha ang mga tao, ang kanilang loob ay siyempre ito namang mga tapat po. At kung ating tingnan, kahit na anong mangyari, sila ay tapat sa Panginoon. Hindi, ayaw nilang manakaw ang kanilang pananampalataya ni Satan. Manakaw ni Satan ang kanilang pananampalataya. Dahil si Adam, natalo ni Satan. Pero nakapagsisi naman, at least ang mga sunod-sunod na generation ay nabigyan ng privilege na magkaroon ng kaligtasan. At sa magitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong kaligtasan sa iyo dito, salvation and strength have come as Satan cast down to this earth. So habang si Satan naman, narito ay naitapon naman siya sa lupang ito at ang madaya niya sa kanya, ngunit dahil si Jesus ay kailangan pumunta rito at tulungan tayo, yung namang maglingkod sa ating Panginoon ay binigyan na kasiguraduhan ng kaharian. Kaya kung tingnan natin, ang sayo dito, Christ secured the kingdom of God by His life and death. Kaya sa kanyang kamatayan, binigay rin niya ang kanyang kaharian. Doon po sa mananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit kung ating tingnan sa Revelation 12:11 and 12, the faithful believers overcome Satan. Kaya pag ikaw tapat, nasa Panginoon, magtapat ka, matatalo mo sa Satan. Kahit papatayin tayo, no? Ang pagkatalo lang natin kung susunod tayo sa kanila, sa gusto nila, talo tayo. Pag ang gusto nila, labagin natin ang Sabat, di talo tayo dahil ang gusto nila, ayaw nila ang Sabat. Ayaw nila ang Ten Commandments. So, pag sinunod natin sila, talo na tayo na mga believers ng ating Panginoon. Pero kung magtapat ka, kahit maging martyr, panalo ka. Now, ang sabi dito, faithful believers overcome Satan while his wrath increases. Habang galit na galit si Satan. And as the end of evil nears, habang papalapit po ang katapusan. Ngayon, ang evil naman, end of evil, ang wakas ng masama ay napapalapit na. Satan turns from his defeat in the hands of Christ and aims his tenfold fury. Isipin nyo yung galit pa ng Satan. Tenfold fury. Grabe ang galit talaga niya. At the church, galit na galit siya sa church. O yan, ito na pala. Ito sa ibaba. Makita natin. 12:15 ng Revelation. Through the
papacy, Satan hurled a mighty flood of persecution against the church and over, ito na po yung sinasabi ko, 50 million martyrs died. Yan. Ilan po ang over? Pag sinabing over, humigit pa po sa 50 million. So, napakarami. Hindi lang po thousands. So, kung thousands lang sana, okay lang. Pero itong minartir nilang million, over 50 million martyrs died. Kaya ito pong sinabi, water as a flood. So, kung ating tingnan ang tubig, bumaha, all nations had been corrupted by Rome. Naging corrupt ang lahat ng nation, and the civil power were used to persecute God's people. Gusto nila na ma-persecute ang bayan ng Diyos. Kaya ito po, ito namang mga martyrs, di bali nang mamatay sila. Ang mahalaga, naglingkod sila sa Panginoon, buhis na nila ang kanilang buhay, kaya hindi sila matakot hanggang kamatayan. Ito po yung mga martyrs. At ito'y pinakita sa Revelation 6:9, itong mga kaluluwa na ilalim ng altar na sila po ay nagtiyaga, nagtapat hanggang kamatayan. So, itong Revelation 12, pinakita po ang church history dito. Itong nangyari na sa church history sa ano na po ito? 538 AD to 1798. Now, kung ating tingnan Revelation 12:16, earth is the opposite of water. Kung ang ating tingnan ang earth, opposite siya ng tubig. And thus represents a country. So, ang earth represents a country with few inhabitants in contrast with the waters. Pag waters, ibig sabihin po, nations, people, ay tongues, and people. Kaya pag waters, yan po, mga tao yan. Mga lingwahe, iba-ibang nasyon, lingwahe, at saka mga tao yun. Yun ang waters. At yan ay noon sa Europe kasi yan po nangyari ang talagang matinding persecution sa Europe. The discovery of America allowed the Protestants from the old world to find a refuge. Kaya ang iba naman po tumakas papunta ng Amerika. Kaya na-discover nilang Amerika, yun na po itong mga nagprotesta hanggang nakarating po sila ng Amerika. No? So ang iba sa kabundukan, ang iba kung saan-saan nakarating, mahalaga ang iba makatakas. Dahil po nakahula na sila ay kailangan tumakas ang iglesia. So ang iba nakarating po ng Amerika. Ang iba naman sa mga kabundukan. But Satan is not yet through. Hindi pa siya tapos. The final outburst of his wrath against the last generation. Di pa siya tapos, kaya yung galit niya talagang matindi pa rin. Lumalabas pa rin yung galit niya against the last generation of Christians to live on this earth will end with the threat of the mark of the beast of Revelation 13. Alam niyo po, ito yung nakakatakot dahil mayroon pa siyang mga pagbabanta sa hula po, nagbabanta pa rin na yung Revelation 13 ay talagang ipe-persecute pa rin tayo dahil hindi pa siya tumigil, galit na galit pa rin siya hanggang ngayon. Kaya yung Revelation 13, kung inyo pong basahin yan, pag-aralan natin yan, yung Revelation 13 na hindi tayo makabili, hindi makapagbenta, darating yan po. At yung ansabi diyan na kung wala tayong marka ng kanya, wala tayong marka niya, ay hindi tayo makabenta, hindi tayo makabili. So, yan ang i-persecute pa rin niya, pahirapan niya, at gusto niya mamarkahan tayong lahat. Woman, the true church throughout history is represented by a pure woman. Pure, malinis po yun. Ang woman, simbahan yon. So, tunay na iglesia, sa buong history, sa buong istorya, nirepresentahan na ito na isang malinis na iglesia. There have been 7 church periods in the Christian era. 7 periodo po ito. Kaya ang isang iglesia, 7 panahon siya, 7 peryodo. Isang iglesia, may kasaysayan siyang ganito, persecution, isang panahon yon. Panahon naman na masaya sila, dahil sa panahon ng Sardes, masaya sila. Panahon ng Pergamo, may kalungkutan na sila dahil inalis na ang Biblia, tinago. Panahon ng Epeso, masaya sila dahil maraming tumanggap. Yun ang panahon na maraming nabinyagan noon. Kung ating tingnan ang panahon po, 7 panahon sa nag-iisang iglesia, kaya po may 7 churches. Ngayon, itong sabi dito, there have been 7 church periods in the Christian era, but only and always one true church. One true church. Isa lang po ang
tunay na iglesia ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin po 7 ang iglesia ng Diyos. Hindi po. Isa lang dahil 7 panahon mula sa panahon ng mga alagad hanggang sa second coming, may 7 pong kasaysayan na mangyayari na ang ngayon ang sa atin ang ikapito. Seed, Christ. Ang seed, ang binhi po ay si Christ, the seed of Abraham. At kung ating tingnan ang seed nito, Galatians 3:16, siya yung the way, the truth, and the life. And the seed, the seed is the word of God. Ang binhi rin na kailangan, ang word of God, kailangan ihasik ang binhi. At ang binhi na nahasikan, yan na po mga believers. Ang mga believers, kasama pa rin sila sa nahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. Yung mga believers for all time, from the time of Adam hanggang sa panahon natin ngayon na nahasikan ng binhi na naging kaanib ng Iglesia ng Diyos. At sa Luke 8:11, by implication, present truth. Now, may nalabi siya, the remnant of her seed. Yung pong babae na ito, may nalabi of her seed to those who are loyal to present truth. Kaya mayroon pang nalabi at kung ating tingnan itong nalabi, buksan natin itong nalabi dahil pinakita sa Revelation 12. Mayroon pang nalabi na iglesia at paano siya makikilala? At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. So, ito pong binhi ito pong babae na may binhi, mayroon siyang nalabi. At yung nalabi, bakit nalabi? Kung ating tingnan po, dahil ang buong mundo tumalikod na sa kautusan ng Diyos, may natitira, nalabi, natira, remnant sa mga nag-iingat ng kautusan ng Diyos at may patutuo ni Jesus. So yung mga may patutuo ni Jesus, tumutupad ng kautusan ng Diyos, sila po yung tinatawag na nalabi. Yung lumabag, hindi yung nalabi. Apostasy po ang tawag noon. Yung nalabing nag-iingat, sila po ang consider na remnant. Ngayon, ito ang kagagalitan ng dragon. Kapag nag-ingat ka ng kanyang kautusan, magagalit ang dragon. Pero wag tayong matakot dahil ang remnant, tingnan natin po ang remnant, paano sila makilala ang remnant. May testimony ni Jesus, nag-iingat pa sila ng kautusan. At kung ating tingnan po dito sa Prophets and Kings 6, 7, 8, ayan po, makita natin kung paano ang remnant pinakita. Ito ang sabi po dito. Ito. God's remnant people standing before the world as reformers. So, ang remnant people pala, tatayo po sa harapan ng mundong ito. Ang sabi dito ay mga reformador are to show that the law of God is the foundation of all enduring reform and that the Sabbath of the fourth commandment is to stand as a memorial of creation, a constant reminder of the power of God. In a clear and distinct line, dito po ang nakalagay, clear. Pag sinabing clear, malinaw, distinct. So, ito yung pagkakaiba. In clear and distinct line, they are to present the necessity of obedience to all the precepts of the Decalogue. Obedience. So, paano makilala yung remnant? Kasi mga reformers, ang remnant, sila pala po ay kailangan maipresenta nila ang necessity. Ano pong necessity? Kailangan. Ito yung necessity. Kailangan. Obedience. Anong obedience? Masunurin tayo. To all the precepts. Sa lahat po ng precepts or lahat na batas ng Decalogue. Decalogue means 10 commandments. Constrained by the love of Christ, they are to cooperate with Him in building up the waste places. They are to be repair of the breaches, restore of the paths to dwell in. So ito pong remnant na to na pinakita dito, sila po yung nag-iingat, necessity of obedience to all the precepts of the Decalogue. So, makita natin po na itong Revelation, tingnan natin ulit ang English po nito, ang English dito sa Revelation 12:17, na ang dragon, nagalit siya dahil mayroon pong natira.
Yung natirang ito, which keep, ito pong nakalaan, ito yung nakalagay, which keep the commandments of God. So, yung ating binasa, patriarchs and prophets, ay prophets and kings, mga nag-iingat sila ng kautusan ng Diyos, and have the testimony of Jesus Christ. So, mayroon silang testimony of Jesus. Mangyari po lang ito sa huling araw, sa huling panahon. Ano pong iningatan nila? Commandments of God. Ano pa pong meron? Iningatan nila? May testimony pa sila ni Jesus. Now, ano itong testimony ni Jesus Christ? Ating tingnan po ang Revelation chapter 19. Dahil po, itong remnant na ito ay may testimony ni Jesus Christ. Now, ano itong testimony of Jesus? Ito po ang sinabi sa Revelation 19:10, "And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, Say thou, do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus." Ito pala po, mayroong testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ito pala pong remnant, mayroon silang testimony of Jesus. At ano po itong testimony of Jesus? The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So kaya po, ang remnant ngayon, tayo po, mayroon tayong spirit of prophecy. So napakalinaw po na ang Revelation, pinakita sa atin ang Revelation, na ito palang aklat ng Revelation na ito palang kailangan nating maunawaan, Revelation 12. Kahit magalit pa ang dragon, at least tumayo tayo sa paglilingkod, maging tapat lang tayong mananampalataya, matalo lang natin si Satan sa magitan ng dugo ng ating Panginoon. Ito pong Revelation 12:11. Tingnan natin po, ating basahin nga ang Bible text para Revelation 12:11 para matalo natin ang kaaway. Ito po lang ang sikreto nila para ang kaaway hindi manalo sa atin. Basahin po natin itong Revelation 12:11. "And they," ang mga mananampalataya po ito, "overcame him." Nantalo siya, si Satan po ito, "by the blood of the Lamb." So, ang dugo pala ng kordero siyang makatalo doon sa kalabanan yon, sa labanan natin sa masama. Kung gusto nyong manalo tayo sa masama, ay ang dugo ng kordero, lapit tayo sa ating Panginoon, and by the word of their testimony, pagtotoo, kagaya po ng ginawa ng mga sa panahon ng Dark Ages, sila nagpatutuo sa kanilang pananampalataya kahit sa kamatayan. Dugo po ang kailangan. Ang dugo, kailangan ni Jesus para takpan ng ating kasalanan. At ito ng mga martyrs, ayan, kahit binuhos nilang kanilang dugo. "And they loved not their lives," kaya hindi nila minahal ang kanilang buhay, "unto the death," kahit po sa kamatayan. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Dahil ang kanila pong buhay, binigay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakaraming naging martyrs. Napakaraming naging martyrs, no? Pero ipinakita naman, kahit martyr sila, pinakita naman, tingnan nyo po ang Revelation 6 verse 9, kahit martyr sila, pinakita pa rin ng Diyos na, ito po basahin natin. "When he had opened the fifth seal," yun po pala sa fifth seal, "I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God." Slain, pinatay sila ng dahil sa salita ng Diyos. "And for the testimony which they held." Dahil po sila nagpatutuo, hinawakan nila ang patutuo nila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero sila po, ang sabi dito, "And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?" How long? Ano katagal na hindi nyo ipaghiganti ang aming dugo? Isipin po natin, daming martyrs. Ilan nga po ang mga martyrs na naka-record sa history? Over 50 million Christians martyred because of their faith. So, napakadami pong mga martyrs, no? Napakaganda po ang Revelation kung ating pag-aralan at kung atin pong mabuksan yan at maunawaan nyo. Napakaganda pala itong history. Hindi po lang natin maunawaan to kung walang magpapaliwanag sa atin, mahirap siyang maunawaan. Pero kapag atin pong pag-aralan, isa-isayin natin, maunawaan natin yan. At dito makita natin na sa huling labanan, tayo na yon, itong Revelation 12:17, ito na yung huli.
Kaya tumayo tayo bilang remnant. Ang remnant na ito na pong 144,000 na natira na kailangang mahanap na ito ngayon. Ang nalabing ito yung pinakahuli, pinaka-closing sa lahat pong history, ang pagsisilyo ng 144,000. Tingnan natin po ang nakasaad sa salita ng Diyos. At ito po ay pinasulat, basahin natin, na ito na po ang pinakahuli na gawain. Wala na po kasi nasa pangwakas na tayo. Kailangan na po na magising tayo lahat ngayon, no? Kung ating tingnan ang volume 3, TT 266. Ayan, ating tingnan, basahin natin. The true people of God who have the spirit of the work of the Lord and the salvation of souls at heart will ever view sin in its real sinful character. They will always be on the side of faithful. Kaya dapat po doon magtapat tayo. Kaya yung mga kasalanan natin, kailangan nating tingnan na natin, patkitunguhan natin kasalanan na makita, and plain dealing with sins. Kailangan makita natin ating mga kasalanan which easily beset the people of God. Ito na pong mandaraya at pwede tayong matalo kung di natin makita po ang ating mga kahinaan. Tingnan natin ating mga kahinaan, ating mga kasalanan. Especially, ayan po yung word na ginamit niya, no? Ito. Especially in the closing. Ano bang closing na word? Pangsara. Closing work. Pangsara. For the church, para sa simbahan. Gawain ng simbahan, pangsara. Ano po yon? In the sealing time. So, ang pangsara palang gawain ng church sa pagsisilyong panahon, pagsisilyo of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. So, ito pong pangsarang gawain, dahil po nasa huli na tayo, ang last remnant, at pinakapangsara na tayo sa gawain ito, sealing time, sealing of the 144,000. Kaya sikap po tayo na maintindihan natin po na sa huling iglesia, ang remnant, pangingatan ng kautusan, may testimony of Jesus, meron tayong spirit of prophecy. Kaya po tayo may binabasang ito, ang atin itong binabasa, ito na yung spirit of prophecy. Dahil nakahula na po tayo na may ang remnant, nag-iingat ng kautusan, may Sabat tayo, may 10 Commandments tayo, may spirit prophecy pa tayo, nakahula kasi po tayo. So, ang remnant, ito na ang ating kalagayan, magpakatapat lang po tayo, no? Kapag maging tapat tayo, swerte nga tayo, natawag tayo ng ating Panginoon, at kung ating tingnan po dito, may panawagan ng Diyos sa bawat gustong maligtas, bawat gustong masilyuhan. Ito po ang panawagan ng Diyos. Basahin natin. Revelation 17. At bago po tayo magtapos, 17 verse 14. Ito pong nakasaad. 17:14. This shall make war with the Lamb. So ito pong dragon, makipaggera siya sa kordero. So dahil makipaggera ang dragon, and the Lamb shall overcome them. Kaya sila tatalunin ng Lamb. Ang Lamb si Jesus yun. For He is the Lord of Lords, and King of Kings. Si Jesus po yun. Kinalaban siya, ginera siya ng dragon. Pero matalo niya dahil sino po siya? Lord of Lords, King of Kings. And they, ano po itong they? Itong salitang they. Sila, that are with Him, are called, that are with Him, that are with the Lamb, that are with Jesus. Ang ibig sabihin po dito, that are with Him. So, kung tayo, kasama si Jesus, siya yung Lamb, siya yung King of Kings, siya yung Lord of Lords. Pero kasama pala natin siya, sino tayo? Him are called. Ikaw yung natawag. And chosen, napili ka na. At ano pa? And faithful. Magtapat lang po. Magtapat tayo, no? Kung wala itong faithful, hindi tayo nagtapat, matatalo pa rin tayo. So, ang privilege natin, natawag ka, napili ka na, magtapat lang tayo, no? So, hanggang kamatayan ang pagtatapat. Huwag tayong magtapat na 1 araw lang, 2 linggo lang, 1 buwan, 1 taon, 10 taon. Buong buhay natin, magtapat po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung tingnan natin po ulit ang nakasaad po dito sa
Luke 1:75. Ito po. Ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ito po. Basahin natin ang Luke 1:75. Ang nais ng Diyos na makita sa atin ay ito po. 1:75. Ayan. Ating tingnan ang 1:75. In holiness and righteousness before Him all the days of our life. Ayan po, napakaganda, no? All the days, hindi po isang taon. Hindi niya sinabi na sa holiness, righteousness, sa harapan niya, 1 year lang, 2 years lang. Hindi niya sinabing ganon. 10 years lang. Kundi habang may buhay tayo, all the days of our life, bigyan natin ating buhay sa ating Panginoon, no? Kung ating tingnan ang Tagalog, basahin natin ang Tagalog. Sa kabanalan at katuwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw, supurihin ng Diyos na tayo tinuruan ng ating Panginoon sa Iglesia ng Diyos. Magtapat lang tayo dahil narito na tayo, nakapasok na tayo sa kanyang Iglesia. Ang mahalaga dito po, kahit yung dragon, nariyan yon dahil galit man talaga siya dyan sa Iglesia ng Panginoon, galit na galit siya dyan, pero at least, nakapasok tayo sa kanyang Iglesia. Naturuan tayo ng 10 Commandments, Sabat, nandyan lahat. Basta ang mahalaga, huwag tayong maglabag. Magsumikap tayong magsumunod sa salita ng Diyos. No? Galit man ang dragon dyan, galit na galit siya, pero huwag tayong matakot. Dahil kasama natin ang Panginoon, mananalo tayo dahil ang Panginoon ay kasama natin. Kaya po, huwag tayong matakot na magtiwala sa Kanya dahil ang nais ng Panginoon, buong buhay natin, bigay sa Kanya, manalo tayo dahil kahit dugo pa ang ibuhis natin sa buhay natin, panalo pa rin tayo. Huwag lang ibigay ang paglilingkod na tayo magkasala. Ibigay natin ang ating buhay na may katapatan sa Panginoon. Dahil ito po ang pananalo natin, pinakita na dito na manalo tayo, matalo na madaig natin siya, at siya'y kanilang dinaig tayo, tayo yon. Dinaig dahil sa dugo ng kordero, dahil may Jesus na tayo. Daig na natin yung diablo. At dahil sa salita ng kanilang patutuo, kaya patutuhanan natin, at hindi nila inibig ang kanilang buhay. Hindi na natin inibigin. Huwag mo na. Kasi ang iba, pag mahal mo ang buhay mo, gusto mo pang yumaman ka, kasi gusto mo na makilala ka, gusto mong marangal ang buhay mo sa sanglibutang ito na igalang ka ng mga tao dahil doon sa mayaman na mayaman ka. Gusto mo ang sasakyan mo magara, gusto mo na ang bahay mo magara. Hindi na nila pinahalagahan yun. Ang mahalaga, mahal nila ang Diyos, mahal nila ang 10 Commandments, mahal nilang paglilingkod, pagsunod, pagbigay papuri, pagsamba sa Diyos, araw-araw, mayaman tayo sa paglilingkod. Yan po, hanggang kamatayan. So, hanggang kamatayan, no? Ibig sabihin, habang may buhay tayo. Purihin ng Diyos sa umaga ito, nawa po na-bless tayo at pagpalain ng ating napag-aralang salita at pagpalain din po ang mga nakinig, mga kapatiran. Sana po naunawaan natin ang Revelation 12. Napakaganda po ang Revelation 12. Maunawaan natin yan. Pag naunawaan ninyo yan, maglilingkod tayo sa Diyos na puno ng pagpapasalamat. Purihin ng Diyos, pagpalain po ang kanyang salita. In Jesus' name. Amen. At para po sa ating closing prayer, ay atin pong iyuko ang ating ulo. Dakilang Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Nakapag-aral kami ng inyong mga banal na salita na sa magitan nito. Inyo pong binuksan sa aming kaisipan ang tunay na iglesia na ito po ang humahawak ng inyong mga salita, ang kautusan at sabat at may patutuo na iyan na po ang testimony, iyan po ang spirit of prophecy. At salamat din po sa aming Panginoon na kami kanyang dinalaw dito sa lupa. Siya naging tao, bagaman pinersecute siya at ilang beses siyang binantaan ang kanyang buhay ng kamatayan, ngunit hindi niyo pinahintulot hanggang maihandog niya ang kanyang buhay sa cross. Salamat din po sa kanyang kamatayan sa cross sapagkat ang aming buhay nagkaroon ng pag-asa dahil ang aming pong mga kasalanan ay tinakpan na ng dugo ng aming Panginoon upang mapatawad kami. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Maraming salamat sa pagpatawad niyo. Tulungan din kami sa aming paglilingkod na kayo po sa buong buhay namin. Habang may buhay kami, kayo ay aming pasasalamatan at sa inyong pagturo sa kabanalan, katuwiran na sa buong buhay namin pong ipaglingkod
ang buong buhay namin na may katapatan. Tulungan din ang mga makapakinig, tulungan sila sa kanilang paglilingkod. Na kayo po'y manalo dahil sa kasama ka namin, Panginoon. Dahil sa inyong dugo na buhos na para sa aming kasalanan, na hindi na po kami matalo dahil nariyan ka na aming kasama. Patawad sa mga pagkukul at pagkakasala. Pagpalain kaming lahat. Salamat po sa inyong guidance at sa banal na Espiritu, lalo na po sa mga hula naming napag-aralan na ito'y magbigay katatagan sa aming paglilingkod sa inyo. At mapuno kami ng biyaya, lalo na po sa mga tagapakinig, mga kapatiran, mga kaibigan. Mapuno sila ng kapayapaan sa oras na ito, biyaya na mula sa inyo, kagalakan, pag-ibig, siyang pumuno, magumapaw sa kanilang puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa mga nakinig at makapakinig pa nito, mga makapagsubaybay. Inyo lang pong subaybayan ang ating pong mga upload lagi. Dahil po tayo tututok sa revelation, sa mga prophecy, at diyan po mapag-alaman natin, napakaganda pala ang mga salita ng hula. No? Purihin ng Diyos. At inyo pong subaybayan ang ating YouTube channel, Servant of God YouTube channel, diyan po sa YouTube. At inyo lang pong i-click at follow and subscribe and share and like. Ayan lang pong ating gagawin. Para po update kayo sa mga bago nating mga upload. Gagawa po tayo ng marami pong mga presentation para lang mabuksan ang inyong kaisipan, lalo na po sa aklat ng Apokalipsis or Revelation. So, kita-kita tayo po sa sunod nating update. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. God bless. At nawa po ang kapayapaan laging sumasagana sa inyo at kagalakan. In Jesus' name, Amen.